VP Inday, ito yung panahon na kailangan lumabas ka na. Ipapaliwanag ko kung bakit. Kapag hindi ikaw ang pinanawagan namin na mag-lead sa amin, magiging extra-constitutional yun. Correct. Kaya kami sa'yo nakaangkla para walang gulo, constitutional siya. Simulan natin sa Supreme Court. Ang Supreme Court hindi makapag-decide. Bakit? Unahin natin TRO ni Bato. Hindi siya makapagbigay ng TRO kasi pag nagbigay ng TRO ng Supreme Court, inamin niya na mali yung ginawa nila kay PRRD. Ngayon, kung kumampi naman ang Supreme Court doon sa ICC at sa gobyerno, inamin naman ng Supreme Court na failure na ang justice sa bansa natin. So anong gagawin niya? Papatagalin lang niya ang issue. So yun ang stand nila. So hindi tayo pwedeng maghintay ron. Punta tayo sa legislative branch, sa House of Representatives, hindi natin kailangan ipaliwanag. Doon nagmula ang kaguluhan. Punta tayo sa Senate, pati ang Senate ngayon. Pumunta tayo sa executive branch, di lalo na. Sila nga yung nagmamando kasabwat lahat eh. At kaya tayo lumabas ngayon at direktang nananawagan kay VP. Dahil ito na lang yung natitirang constitutional move na pwede namin gawin. We have been facing so many things in the past. We have the people power one, we have the people power two. Parating may leader na tumatayo at naghihikayat para ang sambayanan na naniniwala na wala nang silbi ang gobyerno ay magkaisa. Ngayon, kalat-kalat, pero ang dami-dami ng kalat-kalat na mga parallel organizations, mga grupo na isang diwa lang, isang puso lang, na galit na sila sa kalagayan nila, lalo na itong nalaman itong sobra-sobra na pagdanakaw, pinamunuhan mismo ng gobyerno. Na dapat sana, itong gobyerno ito, gagamitin yung pera na yan para sa kabutihan, para sa magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Lalo na po yung mga mahirap. Pero sino nakikinabang yun? Yung mga cronies, yung mga oligarchs. Habang yung mayaman, kontrolado nila lahat ng mga negosyo, pero ang sambayanan ay paulong ng paulong sa kahirapan. So, nangangailangan tayo ng isa. Ang isa lang ang tumatayo na tao na legitimate, hinalal ng 32 million. Kaya, Madam Vice President, kami lahat dito ay humihikayat sa iyo. Lumabas na po kayo. Sabi ko kayo na tatakbo kayong presidente. Eh, malayo pa yung eleksyon eh. Pero nung sinabi mo tatakbo kayo ng presidente, you have already declared that you will lead. Yes. All of us. Pero if you're just inside your office or you are just visiting a little number of people, you are not uniting all of us who believe in you as the true leader, wala pong mangyayari. Sa dami namin expression of grievance against the government, kalat-kalat po kami. Hindi kami magkabuo dahil hindi namin naririnig ikaw lumabas at hinihikayat nyo kami na magkaisa under your leadership, Madam Vice President. Yun, klaro. So, this is the time for you to wake up. Huwag mo na pong ulitin, Madam Vice President, yung pag-asa namin sa iyo noong 2021 na ikaw na ang tinignan ng taong bayan sa survey. You are the real president. Yes. But you failed us at the time. You instead helped this bangag person. You helped him to become president, and look at what happened because of your help. Disaster. Naging disaster ang gobyerno. Disaster. Nakulong pa yung tatay mo, nilabas pa sa ibang bansa. But we are not blaming you because We are not. these are decisions that have to be made. But if you fail in one, you should not fail in the second, ma'am. Kami po lahat, Madam Vice President, nandito po, tumitingala sa iyo to lead us now
Yes. or we will never have peace, we will never have reform. All the things in government will prosper as, you know, they are being covered up by themselves. Especially grabbing power in the Senate. At ito mismo, Marcos na ito, alam niya na labag sa konstitusyon, violation sa konstitusyon, pero inantihan pa niya or sinuportahan pa niya itong mali na tinatawag nilang majority na hindi naman nakaalpas sa real majority, which is 13. So, I give the chance to the others po na manawagan din po sa inyo, Madam Vice President. Please lead us. Please be our true leader, and you should come out in the open and ask everyone to join you to denounce this failure of government of this Marcos administration. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat kay Congressman. Dating political advisor, Jim Paras, kanina akong panawagan ko Sara must lead the Filipino people to redeem the country before it's too late that we will all be destroyed by this morally bankrupt, plundering and corrupt government of Marcos Jr. Bibigyan mo natin ng karagdagang panawagan ang aking mga kasama doon sa panawagan na Sara must come out to lead the people and lead the redemption of the country. Lead the redemption of our beloved Philippines. Kasama po natin si Atty. Manny Luna, and then the rest of the leaders mamaya magbibigay din po ng solidarity call of message reaction sa panawagan ni Atty. James. Atty. Manny Luna. Magandang umaga sa ating mga kaibigan sa media, mga vloggers, at sa sambayan ng Pilipino. Ito po si dating PACC Commissioner at dating President ng Atty. Manny Luna. Nakita niyo po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. At kami ay nagkakaisa sa aming panawagan ng ating mahal na Vice Presidente, Atty. Sara Z. Duterte, should lead us, should unite us, come out in the open and tell us what to do, guide us, so that we can fix this government which has already gone astray. Kami po sa Save Sara Movement ay labis na ang aming puot dahil sa ginawa ng House of Representatives na pag-file ng isang bogus articles of impeachment laban sa ating Vice Presidente na naniniwala kami ay biktima ng harassment at political machinations dahil takot sila na siya ay magiging presidente at makukulong sila. Now, I would like to call the attention of the Senate. Itong grupo ni Senator Gatchalian. There is a possible violation of Article 177 of the Revised Penal Code dahil ang kanyang pag-angkin sa posisyon first as Senate President pro tempore violates Article 177 of the Revised Penal Code. Bakit? Because that position belongs to Senator Loren Legarda, the Senate President pro tempore. Therefore, he is in violation of the provision because he is claiming an authority that does not belong to him. He is usurping that authority of Senator Loren Legarda. On second point, he is in violation of Article 177 of the Revised Penal Code for exercising the functions of Senate President Alan Peter Cayetano, the Senate President. So dalawang beses niya binayolate ang Articles 177 of the Revised Penal Code. Inangkin niya ang posisyon ni Senator Legarda at ginagampanan niya ang functions ni Senate President Alan Peter Cayetano. Another, there may be disorderly conduct on his part. Why? Because he knows that he's in violation of the law and yet he persists in his
violation. Continuous. Yun po ang aking point dyan. That's why, as a citizen, we might file the necessary charges against Senator Gatchalian. So please, wala akong kapalan kay Senator Erwin Tulfo. He is a nobody. Yeah. Bago lang siya. Yes. No? Let the others do something about him. But ito kay Senator Gatchalian, we will take proper action against this fellow. Very good. Maraming salamat. Okay, BP pala, para malinaw. Yes. Let she lead the country and redeem our people. I would like to involve the Save Sara Movement NCR and Save Sara Movement Cebu and Save Sara Movement Bohol. Together with Attorney Salvador Diputado, Attorney Manuelito Luna and the rest, we are calling on our Honorable Vice President Sara C. Duterte, to lead us, to instruct us, to guide us, to come out in the open Enjoy the people. and fix our country. Masyado na po, Madam Vice President, sinisira ng gobyernong ito ang ating Ayun. pamahalaan. Very good. Maraming salamat, Atty. Manny Luna. Malinaw ang panawagan at ito po'y tuloy-tuloy na at ito na ang aming sabi ko kanina obligasyon. She may not respond immediately and she may know it voluntarily only on her part, but on our part, it's our obligation to recognize a leader at siya ang kinikilala namin mamumuno. Let's go on retired General Warlito Daos for his brief solidarity call and then to be followed by Brother retired Captain Ray Valeros and Brother Lenz. Go ahead, General Daos. From the retirees group. Sa inyo lahat, kasama ko po ang aking represent ko ang MUP, Men in Uniform Parak. Nasabi ko na, noong 2 months ago, nayano ko kay Congressman Parak. Kasi na-observe ko po na nagkakawatak-watak po ang mga parareview. Kasi hindi lang isang samahan ng organisasyon po. SLGM, Bang Pilipinas, yung mga Parak, indicted, tapos yung mga iba, hikayat ako ano. Inaano ko po, nagkakaiba ang nila, ang interest nila. Nag-vlog pa nga po ako noong 2 months ago. Hinahanap ko kanina, kaso na-erase na pala yung vlog ko. Na, kino-call out ko si Vice President Sara Duterte. Na, inano ko sa sarili ko. Inano ko po yung wordings ni Senator Benigno Aquino. May my word time for, kasi lumalabas po ako, tinataya po namin ang buhay namin dito. Lalo kaming mga retired. Tama. Tapos, inano ko rin po doon sa vlog ko. I'm not, Pilipino for nothing. Ang inano ko. I'm calling out, dapat lumabas ka, Presidente, Vice President. I-lead mo po ano dahil nagkakawatak-watak na kami. That is 2 months ago. Ngayon, nandito na po ang formal na panawagan. Okay. Sana po, Vice President, lumabas ka na. Ayun. Nagmamakawa po kami sa iyo. Lead us, being a true leader. Nasa inyo po ang simpatsya ng sambayan ng Pilipino. At ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ngayon. No more, no less. Ayun. You owe to the Filipino people na lead. Hindi ako tumatawag ng revolusyon Hindi niyo po ang direksyon ng mga sumusuporta sa inyo. Baguhin natin, i-redeem natin ang dignidad ng isang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat, Retired General Warlito Daos. From the other group and coalition, ay pakinggan natin ang brief but solid call of reaction and response mula kay dating Navy Captain Ray Valeros ng United People's Initiative. Maraming salamat, Kuya Eric Celis. Sa lahat ng mga minuto na nandito kay Brother Kongjing para sa lahat na nandito. Mabilis lang po ito. BP Inday, ito yung panahon na kailangan lumabas ka na. Yun. Ipapaliwanag ko kung bakit.
Kapag hindi ikaw ang pinanawagan namin na mag-lead sa amin, magiging extra-constitutional yun. Correct. Kaya kami sa'yo nakaangkla para walang gulo, constitutional siya. Simulan natin sa Supreme Court. Ang Supreme Court hindi makapag-decide. Bakit? Unahin natin TRO ni Bato. Hindi siya makapagbigay ng TRO kasi pag nagbigay ng TRO ang Supreme Court, inamin niya na mali yung ginawa nila kay PRRD. Yun. Ngayon, kung kumampi naman ang Supreme Court doon sa ICC at sa gobyerno, inamin naman ng Supreme Court na failure na ang justice sa bansa natin. So anong gagawin niya? Papatagalin lang niya ang issue. So yun ang stand nila. So hindi tayo pwedeng maghintay ron. Punta tayo sa legislative branch, sa House of Representatives. Hindi natin kailangan ipaliwanag. Doon nagmula ang kaguluhan. Punta tayo sa Senate, pati ang Senate ngayon. Pumunta tayo sa executive branch, di lalo na. Sila nga yung nagmamando kasabwat lahat eh. At kaya tayo lumabas ngayon at direktang nananawagan kay BP dahil ito na lang yung natitirang constitutional Correct. move na pwede namin gawin. Kung hindi kami gagawa nito, hindi kami mananawagan na sama-sama, magiging extra-constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ron. Bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa Dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, course. ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, Yes! hindi nakulong ang tatay mo, hindi na ako bumahag. You owe it to the people. Correct. BP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami nanatawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason. Kap, bakit namin kailangan isang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ang ito. Yes. Alam ng buong bansa na windang nga ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero puta nila, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bilang Vice President, yun ang gusto marinig ng ating mga active military. So BP Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. Maraming